isang lalaking iresponsable, walang pakialam sa buhay, sugarol at palaboy sa lansangan. Hindi niya asikaso ang mga anak. Tanging si Sisa lamang ang kumakalinga kay Basilio at Crispin. Dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, naipagbili ni Sisa ang ilan sa mga natitang hiyas o alahas nitong noong siya ay dalaga pa. Sobra ang kanyang pagkamartir at hina ng loob. Sa madalang na pag-uwi ng kanyang asawa, nakakatikim pa siya ng sakit ng katawan. Nananakit ang lalaki. Gayunpaman, para kay Sisa, ang lalaki ay ang kanyang bathala at ang kanyang mga anak ay ang kanyang. Nang gabing iyon, abala siya sa pagdating nila Basilio at Crispin. Mayroong tuyong tawilis at namitas ng kamatis sa kanilang bakuran na siyang ihahain niya kay Crispin. Tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok o dumara na hiningi niya kay Piloso Potasio ang inihain niya kay Basilio. Higit sa lahat, nagsaing siya ng puting bigas na sadyang inanin niya sa bukid. Ang ganitong hapunan ay tunay na pagpangkura, na gaya ng sinabi ni Piloso Potasio kina Basilio at Crispin nang puntahan niya ang mga ito sa simbahan. Sa kasamaang palad, hindi natikman ng magkapatid ang inihanda ng ina sapagkat dumating ang kanilang ama. Nilantakan lahat ng mga pagkain na nakasadya sa kanila. Tinanong pa niya kung nasaan ang dalawa niyang anak. Nang mabundat ang asawa ni Sisa, ito ay umuling umalis, dala ang sabunging manok at nagbilin pa siya na tirahan siya ng perang sa sangudi ng anak. Windang ang puso ni Sisa. Hindi ito napigilan na hindi umiyak. Paano na ang kanyang dalawang anghel? Ngayon lamang siya nagluto tapos uubusin lamang ang kanyang walang pusong asawa. Luhang nagsaing siya muli at inihaw ang nalalabing daing na tuyo sapagkat naalala niyang darating na ang kanyang mga anak. Hindi na siya mapakali sa paghihintay. Upang maaliw sa sarili, di lang iisang beses siya umawit ng mahina. Saglit na tinigil niya ang pag-aawit na kundiman at pinukulan niya ng tingin ang kadilimang bumabalon sa kapaligiran. Nang magkaroon siya ng malungkot na pangitain, kasalukuyan siyang dumadalagan sa mahalagan. Nang gulantangin siya ng malakas na tawag ni Basilio mula sa labas ng bahay. Kabanata 17, si Basilio. Napatitigagal si Sisa na dumating si Basilyong sugatan ng ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo. Pinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkakasugat. Siya ay hinabol ng mga gwardya sibil at pinahihinto sa paglakad. Pero siya ay kumaripas na takbo sapagkat nangangamba siyang kapag nahuli siya ay parurusahan siya at paglilinisan sa kwartel. Dahil sa hindi niya paghinto niya siya sa ibaril. Dinapisan siya ng punglo sa ulo. Tinanong ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin. Sinabi ni Basilio na napagbintangan na nagnakaw ng 2 onsa si Crispin. Hindi niya sinabi ang parusa na tikman ng kapatid.
sa kamay ng sakristan mayor. Napaluha si Sisa dahil sa una anak. Sinabi mga dukhang katulad lamang nila ang nagpaspasan ng maraming hirap sa buhay. Hindi nakatikim ng pagkain si Basilio. Kaagad na siya sa inanang nalaman ng dumating ng ama. Alam niya pag dumarating ang ama, tumikim ng bubog ng ina ito. Nabanggit ni Basilio na higit na magiging mabuti ang kanilang kalagayan kung silang tatlo na lamang. Itza, Pwera, ang ama. Ito ay pinagdamdam ni Sisa. Sa pagtulog ni Kabanata 17 si Basilio. Sa pagtulog ni Basilio, siya ay binangungot. Sa panaginip niya, nakita niya ang kapatid na si Crispin na pinalo ng yugtok ng kura at sakristan major hanggang sa ito ay panawan ng maling tao. Dahil sa kanyang hindi sinabi ni Basilio ang dahilan at sa halip kanya sinabi kung ano ang balak nito sa kanila buong buhay. Ang kanyang balak ay 1. Ihinto na sila magkakapatid sa pagsasakristan at papakaon niya si Crispin kinabukasan din. Hilingin niya kay Ibarra na kunin niya siyang pastol ng kanyang baka at kalabaw at tatlong kung malalaki na siya. Hilingin niya kay Ibarra na bigyan siya ng kapirasong lupa ng masasaka. Sa pagsusuri ni Basilio, sila ay uunlad sa kanilang buhay dahil siya ay masisipag sa pagpapayaman at paglilinang sa bukid ng kanyang sasakahin kung sasakahin. Si Crispin ay mag-aaral kay tulong sa potasyo at si Sisa ay titigil sa paglalamay ng mga pinatahing mga damit. Sa lahat ng sinasabi ni Basilio, si Sisa ay nasisiyahan, ngunit lihim na napaluha. Kabanata 8. Mga kaluluwang maghihirap, napunan ng mga manang na matamlay at tila may sakit si Pari Salvi ng pagmisa kinabukasan. Naroon na sa kumbento ang mga manak at manong upang isang guli sa kura kung sino ang pipiliin niyang nagsermon sa kapistahan ng bayan. Si Pari Damaso ba? Pari Martino ang koordinador. Sa kanilang paghihintay, naging paksa sa kanilang usapan ng tungkol sa pagkakaroon ng indulhensya plenaria na siyang tanging kailangan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio upang mahango doon. Ang isang karaniwang indulhensya sa kanilang pagkakalam ay katumbas na ng mahigit na 1,000 taong pagdurusa sa purgatorio. Ang mga manang nag-uusap ay pinangunahan ng isang batang balo, manang Rufa at manang Juana. Dahil sa kanilang kaabalahan sa pag-uusap, hindi nila napansin ang pagdating ni Caesar. Siya ay mayroong sunong na bakol na puno ng sariwang gulay na pinitas niya sa kanyang halamanan. Mayroon din siyang mahalamang dagat na katulad ng pako. Paboritong gawing salad ng kura. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit. Tulog pa si Basilio ang iyon siya sa kanyang tapat. Kabanata 19. Mga suliranin ng isang guro. Kahit sa dumaan na malakas na bagyo, ang lawa ay hindi ganoong nabagaba. Palibhasa, ito ay napapaligiran ng mga bundok. Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saan panig ng lawa.
Tinapon ang labi ni Don Rafael. Sang-ayon sa kanya, kasama si Teniente Guevara noong tinapon ang bangkay. Wala siyang tanging magawa noon kundi makipaglibing. Malaki ang utang na loob nito kay Don Rafael. Noong bagong salta ito sa San Diego, ang tumustos sa kanyang mga pangangailangan sa pagtuturo. Sinabi ng guro kay Ibarra na ang malaking suliranin niya at ng mga mag-aaral ay ang kakulangan ng mga gastos. Kabanata 20. Ang pulong sa tribunal. Ang tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan ng mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Nang dumating sina Ibarra at ang guro, nagsisimula na ang pagpupulong. May dalawang pangkat na nakapaligid sa mesa. Ito ay binuo ng dalawang lapihan sa bayan. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Felipo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng pista ng Diego. May 11 araw na lamang ang nailalabi at pista niya. Tinuligsa ni Don Felipo ang Teniente Mayor at Kapitan dahil malabo pa ang paghahanda.